Hi guys, ako po ngayon ay naglilinis ng aming bahay, yung mga nakalagay lalo ng aming home library. At dahil nasira na rin ang lalagyan ng mga libro na aking ginawa ilang taon na rin. At kailangan na rin palitan ang lagayan maliban dito sa maliit na ito. At syempre malinisan din at palitan na kung di makagawa ng panibago, di bumili na lang para may lagay na kaagad. Nadami ba naman kasi ng mga naipong kong libro sa mga iba-ibang panahon. Merong naipon sa Maynila, merong naipon na dito lang, pero karamihan ng libro ko ay naipon ko sa Maynila. Noon kasi nung nag-aaral ako sa college, siyempre may mga ginamit talaga ako ng mga textbook na pinapagamit ng mga teacher. Maliban sa mga binili ko, at kahit naman nung tapos na ako ng pag-aaral sa college ay mahilig na talaga ako bumili ng mga aklat ng mga sale, mga mura. Nakakabili ako ng mga malalaking libro, yung iba mga American book pa at mga hardbound talaga. Nabibili ko ng mura dahil sale nga ito. Madalas ako pumunta doon ng SM at kahit sa Robinson, sa Galleria, at kahit sa Quiapo pag pumupunta ako sa Recto, ang daming mga sale din na nakikita kong malaking bagay pa na maliban sa paglilibang ay matututo pa ako sa mga ibang bagay na dapat akong basahin, additional na kaalaman. At meron namang mga simpleng aklat lang, yung mga pocket books na bigay din na paglibangan lang. Meron mga song hits, wala pa kasi noong social media, wala pang Google, kaya siyempre maraming mga bagay noon na kailangan talaga lahat ay dadaanan natin sa mga libro at mga magazines. Pati yung mga aklat ni Diana, yung si Princess Di ay meron yung kapatid ko, at ako naman yung mga pocketbook na ginawan din ng pelikula. Marami akong mga collection, lalo na yung mga about sa religion at politika. Meron ako history, at meron din ako tungkol sa law na bigay din ng aking kapatid na itong The Labor Code, at iniingatan ko ito. Meron akong iba-ibang konstitusyon na iba-ibang panahon na konstitusyon ng Pilipinas. Pero meron din akong history ng Amerika, meron din akong history of the world, at iba-ibang akla tungkol sa mga sulat ng santo, at meron din ako iba-ibang version ng Biblia na naipon ko sa iba-ibang panahon, yung bigay pa ng aking mga kaibigan din sa Maynila. Ang iba naman yung aklat pa ng aming Biblia pa ng aking mga magulang nung sila ay nag-aaral pa sa nagsiseminar pa sa simbahan, sa mga church organization. Meron sila mga Biblia doon. Kaya iba-ibang wika, may Bicol, may Tagalog at may English. Pero meron din akong Spanish na maliit na nabili ko rin na sa sale sa Maynila. At siyempre ang pinakamarami yung gamit ko sa pag-aaral nung ako'y nasa college. At ito'y naipon nga maliban pa sa mga bookbind lang, na yung mga binokbind ko lang ng mga project nakatago din. Kaya ang dami nito talaga. Pero meron din mga nasayang din, yung mga kinain na ng anay, at siyempre di na talaga pwede. Yung iba nasira na, nakakinagat na ng kinain na ng daga. Kaya siyempre kailangan na rin talaga itapon, na bawas na ang page. Pero meron namang mga aklat na tinuturing ko na valuable talaga, na kahit may bawas na ng page, meron pa namang parte na mababasa, tinatago ko pa rin. At lalo na yung mga masasabi kong napakatatagal na. Meron ako aklat ng yung bata pa ako, yung aklat ni Rizal na souvenir ko. Kasi aklat ko pa yun nung ako hindi pa nag-aaral ng elementary. Matagal na talaga. Maliit lang siya na aklat tungkol kay Rizal. Yun daw ang binabasa ko nung bata pa ako na hindi pa ako nag-aaral. Paborito ko daw yung aklat. At naiingatan naman na itago. At ito siyempre kailangan makahanap ako nito panibagong mapaglalagyan, dahil siyempre kung expose ito ay aklat ni Diana.
pa-expose kasi ay siyempre baka kagatin ng daga at o yung anay. Yun ang number 1 nakakasira ng mga aklat. Pero yung mga pinaka-textbook ko na talagang nakikita kong mahalaga, di ko nilalabas. May lagayan ako na plastic na balde yung may takip. Kasi wala pa naman akong nabibili na talagang safe na lagayan ng aklat. Kaya nga gusto ko makabili yung meron siyang salamin na isasara na hindi mapapasok ng mga anay at lalo na yung daga. Kasi siyempre lalo na ngayon tayo ay nasa paperless age na, kung saan meron tayong paperless library, paperless office at paperless mga ibang bagay ay lahat na ay nasa social media na makikita natin sa Google. Meron tayong artificial intelligence para masagot ang ating mga tanong. Pero iba pa rin talaga yung aklat talaga na papel na mababasa natin. Iba pa rin kasi yung nasa social media lang. Sabi nga ng aming guro namin, ang problema sa social media ay yung mga nag-publish, yung mga nag-post, anytime maaari nilang i-delete. At saka yung mga pinopost din nila ng mga information ay hindi naman dumaan sa panelist, hindi tulad ng aklat bago i-publish, lalo na yung mga textbook. Merong panelist na titingin ng mga eksperto, kumbaga sila ang mag-a-approve ng aklat bago i-publish. Pero sa social media walang ganyan, kaya nga maraming mga fake news na inilalagay. Di tulad ng aklat na talagang reliable. Although siyempre meron din naman siguro aklat na di talaga ganun kahigpit ang dinaanan ng author at hindi dumaan sa panelist. Pero kapag textbook kasi talagang kailangan may mga tinatawag na nag-approve dyan para bago ma-publish ang isang aklat. Ito ang aking mga ilan lang sa koleksyon. Pero may mga dito nakikita yung mga tinago ko. Nasa talagang preserve. Nasa mga 6 na balde na may takip. Kaya hindi siya talaga pwedeng magalaw ng mga anay at taga. Itong mga nasa labas, ito na yung mga nilagay ko lang dito sa nasira na lagayan ng ako, bookshelves, bookstand. At ito naman ang mga ibang mga aklat ko sa aking course na kinuha tungkol sa political science. Ito ang international law. Mga additional na babasahin, aklat ng sine, international law at public administration sa aking school, yung labor code. Yan, mga ibang supplementary, lalo na itong parliamentary rules by Orendane o Ari Orendane. Ito ang ginagamit sa deliberation ng Senado, kaya sa Kongreso at sa mga sinasabing mga meeting na mahalaga. Ito naman ang aking sa major na political science, sa major 1 at sa major 2. Ito naman ito yung kay public administration at ito yung parliamentary rules na ginagamit sa pinag-aaralan talaga sa college na lalo sa political science. Ito yung mga political philosophers, subject na political theories 1 and political theories 2, na ito ay masasabi kong valuable para sa amin. At ito yung principles of economics, kasama rin sa mga minor subject. Basic statistics, kapag gagawa ka ng thesis yan. Ito ay talagang hindi maaalis sa magka-college. Kailangan talaga meron kang textbook. Ngayon, marami ng mga supplementary, mga additional na mga gamit katulad ng social media. At ito nga ay nakagamit na ako ng laptop nung ako'y nagmasteral na. Pero nung ako'y college, wala pa kaming laptop. Gagawa ka na ng presentation sa pamagitan ng PowerPoint na nung kami nagka-college wala pa kaming PowerPoint noon, puro lang kami mga visual aid na bibili kami ng Manila paper at isusulat namin din ang aming report. Hindi tulad ngayon, ang iba ay ready-made na PowerPoint pa lang. Mas mabuti pa rin yung report na hindi PowerPoint, yung sabihin natin ay meron ka lang
gagamiting guidelines lang at i-report mo. At sabi nga ng aming teacher ay when you are reporting, don't read it dahil di ka naman broadcaster. At ito naman yung aklat na mga additional na ginamit ko. Yung iba nabili ko nung hindi na ako estudyante, no, graduate na ako, bumili pa rin ako mga aklat, mga additional, mga supplementary books na maaari ko pang magamit. Maglilibang ako habang nag-aaral. Ito yung World Societies about history of the world, agrarian reform. Ang iba naman ay mga bigayan. Kasi ang tao pala, kapag alam kang kung anong hilig mo, ay meron po sa nagbibigay sa'yo, kaya nakakadagdag. Alam mo yun na mahilig ko sa aklat, kaya siguro binigyan din ako. Lalo na yung mga kapag-anak ko na nagbigay sa akin. Pero meron din mga kaibigan na nagbigay. Ito naman, idiomatic expression, maliit lang na libro na binili ko sa National Bookstore sa Manila. Basta sa tingin ko mga at least makapaglilibang ka at the same time natututo ka rin kasi wala pa ng cellphone at tulad ngayon marami ka ng ibang paraan para matuto mag-aaral ka. Artificial intelligence pwede mo gamitin o pwede ka magtanong ng anumang katanungan na gusto mo matutunan, malaman informasyon galing sa artificial intelligence. Ngunit bisan artificial intelligence naman na maaari mo ring ituwid o i-correct kung nagkamali. Tingnan nyo, ito isa valuable na aklat ko. Biruin mo, aklat na ito nung panahon ng dating Ferdinand Marcos, yung ama ni BBM. Marcialo pa, 1972 ito. Tingnan nyo, The New Society. Aklat ito na panang aming ng aking tatay na iningatan. Hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin. Ito ang aklat. Hindi naman ako loyalist, pero kasama ito sa mga valuable books. Kasi ito ang aklat na nahumpa ni Ferdinand Marcos na ama ni BBM. Tingnan nyo yan, New Society of the Philippines may perma ni Ferdinand Marcos. Tingnan nyo naman, kilalang kilala ang perma na yan. Ito ang tungkol sa framework o kumbaga yung ang plano o mga tungkol sa martial law na sinasabing isa dito sa author o kaya co-author. Yun ang nalaman ko sa history na si Juan Ponce Enrile ay isa sa mga author at ito man ay pocket dictionary na ngayon ay meron ng app sa gadget, sa cellphone. At ito naman ay sa aklat yun tungkol, yun ang aklat ng bishop nung bumisita dito. Ito naman ang matindi, ito ang aking Holy Bible na hardbound na gawa sa Amerika. Holy Bible, the New Catholic Bible, School and Office Edition. Ito ang talagang Biblia ng Katoliko kasi meron pa itong mukha, yung picture ni Pope John Paul na ngayon ay saint na. Meron pa itong Apostolic Succession nakasulat. Ito, tingnan nyo, ganyan American Bible. At nandito pa yung Apostolic Constitution. Makikita natin sa aklat sa Biblia kung ito. Ito ay kung bibili mo siguro ito ng talagang bago ay mahal na aklat ito. Ngunit nabili ko ito ng mura sa sale sa Robinson's Galleria. At makikita natin ang Apostolic Constitution at itong Succession of Pope St. Peter ang nakalagay dito hanggang kay Pope John Paul II. Yan ang tingnan niyo, Apostolic Constitution. Ito ang kagandahan ng aklat kasi maaari itong gamitin kahit sa seminaryo. Ito mga scholar, mga nag-aaral talaga ng Biblia at Teolohiya. At siyempre isa na ako doon na medyo nag-aaral din. At ito ang sinasabi ko sa inyo na aklat ni Rizal na pambata na ito daw aklat na paborito ko noon ako talagang bata pa, di pa ako nag-aaral sa elementary. At naingatan naman ng mga magulang ko. Iningatan ko rin ito. Hanggang ngayon, tinatago. Tingnan mo, nilagay ko na sa cellophane. Di na nga halos pa kilala makita ang drawing at ang letra. Pero sa loob, okay pa naman. At ito naman ay aklat tungkol sa religion. Kasi pinagsasama-sama ko ang title ay The Religion Book. Nakalagay dito ang iba-ibang religion sa buong mundo. Kasama na ang Buddhism, Hinduism, at iba pang mga ism. Katulad ng Christianity, Judaism, iba-ibang religion at mga sekta nandoon sa aklat. Ito naman ay sulat ni St. John Chrysostom na Incomprehensibility of God. Bigay naman ng pamangkin ko.
At meron naman akong aklat sa Spanish. Ito naman ay mga sa philosophy. Yan, iba-ibang mga maliliit at malalaki na aklat. At ito ay foreign language, Greek at English. Tingnan niyo, pati wika ng Greek at English ay may maliit ako na libro. Para kahit papaano, di ko man ma-master ay ma-familiarize ko kung paano sinusulat o binabasa ang Greek. Yan, tingnan niyo naman. Oh. Meron pa ako yung sa Japanese, kaso kinain na ng anay. Ito naman ang guidebook ko sa World Youth Day na di ko rin iniingatan ko, di ko winawala. At tinatago ko pa kahit di makain ng daga o ng anay. World Youth Day 1995, tingnan nyo. Si John Paul pa, the secret day pa siya santo noon. Santo Papa pa lang. Ito naman ang kay St. Columban. Nung ako'y naging aspirant sa St. Columban, bumibisita, ito naman si Father Dalson ng AA o Assumptionist founder. Alam ito ng mga AA sa binibisita ko rin noon ng mga kapatiran, congregation siya. At ito naman ay isa pa sa mga libro. Tingnan nyo, yan ay sinulat ng aming pari noon, si Father David Taiter, si SSR sa Legazpi City. Isa siya sa co-author ng libro na dictionary, yung Tagalog-English Dictionary. Si isang pari mula sa Australia. Yan ang sulat niya mismo sa libro na yon. Yan, Dear Bean. Sulat yan ni Father George Taiter sa Redemptorist. At siyempre, iningatan ko. Yan, no. Tinatago ko yan dahil yan ay maaring maging candidate for sainthood sa darating. Si Father George Taiter. At talagang marami akong mga libro at mga babas. Ito naman ay yan ang sinusulatan ko nung ako sa Redemptorist. Ito naman ay isa pang aklat ni Father Dalson. Yan, no. Emmanuel Dalson, founder ng Assumptionist. Ito naman ay ang di ko makita na yan, no, yung Know the Truth. Isa siyang magazine na nagtatanggol tungkol sa Roman Catholic. Hindi pa marami nun ang CFD pero nang nagsimula sa Maynila. Nasa Manila pa ako, may CFD na isang pare na author nito ng magazine na ito. Ngayon marami na ang CFD. Lalo na sa Visayas. Pinagsasama-sama ko bawat subject at bawat topic. Pinagsasama-sama ko rin para hindi siya magkahalo-halo. Tignan nyo yan, no? Pagbalik ko nito sa lagayan, kailangan magkakapareho na ng topic. Hindi siya kahit saan lang. Pero yun namang hindi ko mailalagay dito sa taguan ay kailangan makakagawa ako ng panibagong box stand para maibalik ko. Kaya lang marami ring nawala na sa libro ko dahil na kinain na ng anay at daga. Pinagpupunit na rin. At yung iba naman sa katagalan na nasira na rin ng hindi ko alam, nawala rin. Kaya di ko na makita yung iba. Ito naman ay tungkol sa election, how to win election, politics in a changing world, at may nakahalo na metric. Ito naman modern political analysis. At yung isa naman ay Democracy in America, 1987 Constitution. At yung isa yung dilaw ay Logic. Yan, subjects na logic. At yung iba ay tungkol sa international law. Yan ang hiniwalay ko, di ko na nilagay dyan. At ito naman, meron na naman akong panibagong bubuksan. Yan, basahin ko. Talagang mga matatagal na ang iba. Yung mga Biblia ko na may maliit, may malalaki. Ang iba dito ay
Hindi ko na maipapakita dahil nasa ibang kwarto na ginagamit o binabasa yung isa sa kapatid ko. Meron kasi ako mga bago ring Biblia, pero yun talagang iniingatan ko na isa yun, yung American Bible. Kasi yun ang Office and School Edition para sa mga scholar na nag-aaral talaga ng theology at Biblia. Ang aklat kasi ay nagpapaalala rin sa kapanahunan kung kailan napasayo ang aklat, kung kailan mo nabili, at siyempre magiging inspirasyon din. At tulad dito nakikita nyo, mga Biblia yan na iba-iba ang hugis, may maliit, may malalaki, may Tagalog, may Bicol, may English. At galing pa sa aming mga magulang ang iba nito nung sila ay nag-seminar bilang Katoliko sa Catholic Charismatic. Meron pa nga kaming Book of Mormon kasi bigay din ng mga kaibigan namin na Mormon. At ito gaya sa pagbasa ng Biblia, gabay kung mag-ibig sabihin. At meron pa kami aklat ni Magsaysay, ang naging Pangulo ng Pilipinas. Tingnan nyo.